Ayan po mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik upang maihatid ng mga panibagong mensahe sa inyo. Yan, titignan natin kung ano yung mga mensahe na mapipili ng ating baraha upang ating ibabahagi sa inyo mga kapatid. Yan, sa mga nagpagamot sa akin kanina, at sobrang dami pong nagpagamot. Mga nasa higit 10 yata yung pasyente ko kanina, kaya hindi ako nakapag-upload agad, kaya naisipan ko ngayon ako mag-vlog sa pagre-reading. Yan, sa mga nais pong mag-reading ay PM lamang po kayo sa Hashim Sandalphon Tetragrammaton o di kaya sa Facebook page ko na Maestro Apo TV. Yan, doon po ang ano natin pagpa-reading. Ang reading po natin ay may payment po pag personal reading. Yan. At kung magustuhan naman po ninyo ang aking mga pagre-reading, ay paki-like, yan, share at subscribe na rin po ang aking YouTube channel para mas lalo po tayong dumami. Ayan. Sa mga kakilala ninyo, sa mga kamag-anak ninyo dyan, baka pwede ninyo ako matulungan na paki-follow na lang yung aking YouTube channel at saka Facebook page para makatulong kayo sa akin at marami kayong mapupulutang aral about sa spiritual. Namamahagi din ako ng mga orasyon at saka iba't ibang uri ng mga pamamaraan ng panggamot sa spiritual. Ayan, magsisimula na tayo. Yan, cut tayo ng 3 at pipili tayo ng 9 na baraha. Yan. Pag nagka-budget tayo, papalitan natin itong mantle na ito. Yan. Kukuha tayo ng 9 sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
siyam na baraha na ating ibabahagi sa inyo mga kapatid, sa mga solid followers ko dyan at subscribers sa aking Facebook page na Maestro Apo TV at saka ang YouTube channel ko na Maestro Apo. Yan. Unang-unang mensahe mga kapatid ay ito, marriage. This year, ayan, o di kaya ngayong 2026 ay mayroong nagpaplano ditong magpapakasal. Yan, may nakikita ko ditong magpo-propose. Yan, upang ano yung inyong kasal i-celebrate. Ngayon ding December, merong magpapakasal na mag-couple o di kaya magkarelasyon o di kaya mag-fiancé dito ngayon this December. Ayan. Kung maganda ay isabay nyo na ngayong December para isahang gastos na lang. Ayan. May magpapakasal, may magpo-propose. Ayan. Readiness. Ayan, ngayong 2026 ay maghanda kayo sa mga panibagong pagsubok na inyong kakaharapin. Yan, syempre lahat naman ng tao ay may mga pagsubok na pilit nilalagpasan, pilit maisaayos, pilit na maging okay ang lahat. Kaya maghanda po, may mga syempre lahat po tayo makakaranas ng mga problema, may stress, anxiety, hindi kaya tayo dito ay makakaramdam din ng mga medyo kakaharap sa pagsubok ngayong taon. Yan. Pero malalagpasan din naman niyo mga kapatid. Kaya nga ang sabi ko, ang lahat ng problema ay may solusyon. Yan. Hindi hadlang ang pagre-rebelde, hindi hadlang ang mawalan ng pag-asa. Yan, ang sabi nga na habang may buhay, may pag-asa tayo. Yan. Wag tayong mawalan ng pag-asa. Yan. Ayan. Meron ditong this December siguro, merong tutulong sa inyo, merong magbibigay, o maaaring kamag-anak niyo ito, o mabibigyan ng mga pamasko. Ayan, may nakikita ko ditong mga inaanak nila, may mga inaanak dito na mabibigyan ng kanilang ninong at ninang.
Ayan, o mga regalo dyan, kung ano man mga regalo, damit, pera, laruan, o di kaya relo, mga material na bagay, yung kalimitan na mga inireregalo ngayon. Yan, at meron ding magbibigay ng tulong sa inyo. Yan. Blind, acquired unknown vision problem. Ayan, kung ano man yung mga problema na kinakaharap ninyo, yan, lahat naman talaga ng tao ay may mga problema, ay wag ninyong masyadong dibdibin, isipin yung mga problema na yan, at wag din ninyong kung ano man yung mga naririnig ninyo o di kaya mga nababalitaan ninyo o di kaya mga pangit na balita na naririnig ninyo, ay wag po ninyong masyadong dibdibin. Yan. Wag pa ninyong masyadong isipin, dahil hindi po yan nakakabuti sa ating mental health. Magbulag-bulagan na lang po kayo mga kapatid, para may mga narinig man kayo ng mga kung ano man dyan, ay wag na ninyong wag na ninyong masyadong isipin na yan pa ay magkakaroon sa inyo ng stress. Allegiance, honest, and compatibility. Dito sa alliance na to, ay magtiwala ka sa iyong mga kakayahan. Yan, kung ano man ang iyong trabaho ngayon, o di kaya ang inyong mga ginagawa. Maaaring may nakita ko ditong businessman, meron din ditong mga nagtatrabaho sa ating gobyerno, meron din ditong mga teacher, yan, mga factory workers, lahat ng mga nagtatrabaho. Mga kapatid, magtiwala kayo sa inyong kakayahan. Yan, dahil ang kakayahan na yan na inyong narating o inyong ginagawa ngayon, kung ano man ang inyong trabaho, ay yan, regalo yan ng ating Panginoon. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang kakayahan. O kung ikaw ay guro, kung ikaw ay pulis, kung ikaw ay sundalo, tulad ko manggagamot, ay kahit ganito ako, kahit manggagamot ako, nagpapasalamat pa rin ako sa aking kakayahan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Dahil bihira lang po ang mga taong nagkakaroon ng mga ganitong kakayahan. Yan, na hindi maraming nagkakagusto na mag-aral o pumasok sa ganitong larangan ng isa spiritual, pero hindi nila mabasta-basta na ma-master itong kaaralan na ganito. Yan, bihira lang po ang napagkakalooban ng ganitong kakayahan. Kaya nga kung ano yung kakayahan na ang inyong narating ngayon, ay magtiwala po kayo sa inyong sarili. Yan, magtiwala po kayo, trust, honest, maging tapat din kayo. Yan, para sa parang iyong trabaho ay magiging okay. Yan, magtiwala kayo sa inyong kakayahan. Huwag kayong, kung ina-underestimate man kayo ng mga tao, kung kayo man ay sinisiraan o kung ano man, huwag kayong magpapa-apekto sa mga ganyan. Yan. Gawin mo ang nararapat na gusto mong gawin. Kung alam mo namang wala kang tinatapakang tao, wala kang inaaway, wala kang sinisiraan, wala kang sinasaktang tao, kung alam mong makakabuti sa iyo at sa ibang tao, ay gawin mo mga kapatid. Yan ang natin. Yan yung rules natin, o ang inyong layunin. Kung alam mo kung ano yung iyong layunin, at alam mong yan ay makakabuti, mo mga kapatid, i-push mo yung kakayahan mo, dahil yan ay regalo sa inyo ng ating Panginoon. Stubbornness. Meron ditong naririnig ako, o may mga nakikita ako ditong mga bagay-bagay na pinag-uusapan ng ibang tao. Ikaw yung bulong-bulungan, ikaw yung ditong tinatapik ng iba. Minsan dito ay yung mga chismis, yung mga topic nila ay nakakarating na sa iyo. Minsan ay naiirita ka dito sa mga bagay-bagay. Naiirita ka, naiinis ka, nagagalit ka. Minsan napupuno ka na sa mga sinasabi ng mga tao sa inyo. Yan, kung ano-ano mga chismis, paninira, yan, o pag-underestimate sa inyo, yung
ang nakikita ko dito, naiirita ka minsan. Kaya ang masasabi ko lang, ipasok mo sa kabilang tenga at ipalabas mo. Yan, wag mo masyadong iisipin, dibdibin o masyadong isipin yung mga bagay-bagay, lalong-lalo na yung mga naririnig mo, nababalitaan mo sa tao, yung mga sinasabi sa iyo about sa iyo ay wag ninyo masyadong dibdibin yung mga yan. Yan. Minsan naiinis ka na dito, ang masasabi ko lang, i-let go, let God mo na lang yan. Pagpasa Diyos mo yung mga bagay na ganyan. Kasi pag masyado mo silang pinapansin, o di kaya mas lalo mong pinapansin yung mga nang aasar sa iyo, mas lalong mamimihasa yan, mas lalong natutuwa yung mga yan. Kaya wag mo nang masyadong pansinin. Darating ang araw mga kapatid, magsasawa din yan sa mga pinagagawa sa inyo. Ang collaboration, may iba ring tao dito na gusto makipag-collab. Yan, gusto sa mga negosyo dito, gusto makipagsosyo. Yan, meron din dito makipag-collab, lalong-lalo na sa mga vlogger diyan na gustong maiangat ang kanilang social media account. May makikipag-collab, may makikipag isa sa inyo. Yan. Natulad sa amin, mga kapwa namin mga manggagamot, nakikipag-collab din kami, nakikipagtulungan din, nakikipag-isa din kami. Yan, sa mga kapwa din naming manggagamot. Ganun din yung iba. May mga collaboration din yan sila. Tagtatandem din yan. Yan. May mga gusto makipagkaibigan sa iyo. Yan sa akin naman mga kapatid. Sa mga gusto makipagkaibigan sa akin, willing naman po ako makikipagkaibigan sa inyo. Kaso nga lang, may limitasyon. Kasi ako busy ako sa trabaho ko, sa panggagamot, sa mga pagre-reading, sa mga client ko, sa mga ritual. Yan. Kaya sa mga kaibigan ko, sa mga kabarkada, sa mga kakilala ko, sa mga kumpare ko dyan na mga nagyayaya sa akin, ang masasabi ko lang, wag po kayong magtampo sa akin. Tayo pa rin ay mga magkakaibigan pa rin tayo, magkakumpare, magkakatrupa, magkakabrad, yung anuman. Sadya lang talaga mga kapatid, ang dami kong obligasyon, lalong lalo na sa gamutan. Hindi ko po maiwan-iwan ang aking panggagamot. May mga taong pumupunta dito sa bahay para magpagamot, galing pa sa malayong lugar. Ayan. Pero pag may time naman ako, ay wala naman pong problema mag-join sa inyo. Yan. Siyempre, may kanya-kanya na din tayong mga pamilya, busy na din. Hati-hati na lang sa oras. Ayan. Kaya sana maintindihan ninyo, wag po kayong magtampo. Yan. Yan ang masasabi ko. Sa mga nagyaya sa akin dyan na gumala, mag-jamming, pag nakakatanggi ako sa inyo ng mga ganyang bagay ay intindihin ninyo ako. Sapagkat kawawa naman po yung mga taong humihingi ng tulong para sila'y magpagamot lang. Yan lang ang maintindihan ninyo. Yan. Kung pwede naman po makipag-chat, makipag-usap sa chat, wala naman pong problema basta hindi po ako busy. Kasi po sa mga ganyan, may mga ritual din po akong inaatupag. Kalimitan din ako makakalabas man ako, balik agad. Gawa nga nung ang dami talaga mga kapatid, pag nasa labas ako may mga tumatawag nang magpapagamot sa online. Kaya syempre kung nasa labas ka naman ay hindi ka naman pwedeng makapagamot sa labas kasi nga bawal po yun. Uwi ka na lang, dyan ka na lang sa bahay, hintay ka na lang kung may pasyente man, wala. Ganon mga kapatid. Yan. Ang susunod ay coach. Ang masasabi ko dito sa coach ay may mga tao sa inyo na nag-a-advise. Kung alam ninyong makabubuti yung mga advice ng mga tao sa inyo, tulad ng mga kaibigan mo, kumpare mo, o mga kabrad mo man dyan, o kung ano mang mga kakilala mo, yan, mga magulang mo, kung ano yung mga advice nilang na alam mong makabubuti sa inyo, ay pulutin mo yung aral. Gawin mo yung aral mga kapatid. Yung mga advice ng mga taong mga mahal mo sa buhay, mga taong malapit sa iyo, yung mga taong concern sa iyo, yung mga taong
na andyan sila sa'yo pag may problema. Kung ano yung magandang advice nila sa inyo ay pulutin ninyo yung mga kapatid, dahil walang sino mang tao ang mapapasama. Kaya kung ano man ang i-advise sa inyo na alam mong makabubuti, sundin po ninyo mga kapatid para sa iyong ikabubuti o para sa iyong ikakasip ng iyong buhay. Ayan. Wala namang kaibigan na magpapayo ng masama sa kanyang kapwa kaibigan. Meron din siguro yung may mga katarantaduhan, mga kung ano. Siyempre, pag alam ninyong mali o pangit, wag na ninyong wag ninyong sundin. Wag alam ninyong pangit yung advice nila. Homeless. Meron din dito sa ngayon ay nalulungkot, ang daming problema, maraming nai-stress. Meron dito nai-stress sa mga marites. Nai-stress sa mga marites nila sa kanilang mga kapitbahay, sa kanilang hindi naman sa totoo lang talaga pag Pinoy talaga mga kapatid. Ganun talaga ang ugali ng mga Pinoy. Meron din dito ang nasa ibang bansa nai-stress sa mga katrabaho. Yan, kunting kibot, galaw ang binabantayan, magpapasipsip sa amo, yan, magpapapapel, yan, ikaw dito nai-stress na. Yan, kung ano-ano pa yung mga paninira na ginagawa sa'yo, kaya minsan ikay naiirita. Yan. Ayan mo na lang mga kapatid, wag mo na lang masyadong pansinin itong homeless na ito. Ay labanan ninyo ito mga kapatid, ang homeless, ang yung kalungkutan. Yan, natural lang naman mga kapatid, tayong mga tao ay nakakaramdam tayo ng anxiety, yan, depression, stress, lahat naman mga kapatid nakakaramdam ng stress. Walang pinipili ang stress mga kapatid, mapamahirap man yan, mapamayaman ka, kung ano man ang estado mo sa buhay, darating at darating ang stress na yan. Wala namang pong problema yan, mga stress, na yan. Ang problema, ang magandang gawin dyan, kung paano mo i-manage yung mga stress na yan. Yan, na matatapos din yan yung mga ganyan, yung mga stress, anxiety, depression. Ang magandang gawin dyan ay humingi ka ng payo sa mga taong malapit sa iyo, sa pamilya mo, kung ano yung magandang gawin. Advice lang naman ang magandang gawin dyan. Kahit ako pag nai-stress ako, yan, humihingi ako ng advice sa aking kuya. Yan, wala talaga akong nilalapitan ng mga ibang hiningian ko ng advice. Yan lang yung kuya ko. Yan talaga yung kuya ko yung napagsasabihan ko minsan ng mga problema. Yan yung yan yung napagsusumbungan ko pag ako'y nai-stress. Yan lamang po mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.